female version of Trillanes. O in other words, babaeng Trililing. Oh, yan po raw ito si Risa Hontiveros mga kababayan. Ayon dito kay VP Inday Sara, na anya, eto daw si na Trililing, si Risa Hontiveros, ay nakipag-conivance na sa administrasyon na tila obsessed daw para mapabagsak ang mga Duterte. Yan po ang sinabi mismo ni VP Inday Sara. Panoorin po natin. Si Sonny Trillanes at si Risa Hontiveros. That's a male version and a female version of an example of a politician who's going after the Duterte. And syempre backed up by sila by pahiram na ng term ni Senator Zubiri, powers that. Si Risa Hontiveros is a female version of a Sonny Trillanes. Babaeng Trillanes. Oh. Obsessed. Yung mga politiko na babaeng Trililing. pabagsakin ang mga Duterte at naririnig natin sa kanila ngayon, hindi naman nila tinatago, sinasabi nila publicly. Regarding lang po dun Diba? sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros, na as long nandyan po kayo sa posisyon, may threat po, may panta po ng mga Duterte. Oh, yes. Oh, that is an example of sinabi ko kasi sa inyo kanina na let me use the word of former President Rodrigo Duterte na obsessed. Yung mga Obsessed. politiko na pabagsakin ang mga Duterte at naririnig natin sa kanila ngayon, hindi naman nila tinatago at sinasabi nila. Prangkahan. And At pansin nyo ba mga kababayan, yung kalaban ng mga Marcos dati sina Sabadilima, si Trililing, si Risa Hontiveros na anti-Marcos dati mga kababayan, ngayon unitin na. Mas galit sila sa mga Duterte eh. Pero bantay ka dyan, BBM. Dahil kumampi lang yan sa'yo, dahil galit sila sa mga Duterte, pero hindi ibig sabihin na sa iyo na ang kanilang loyalty. Dahil, malingat ka lang ng konti at dadami ng mga ulupong na iyan na pinapasok mo sa iyong hanay, ay sasaksakin ka sa likod niyan, PBBM. Buti nga sa'yo, matikpan mo ang panta-tridor na ginawa mo dito kay VP Inday. speaking of obsessed, ma'am, si Trillanes po filed a case against Congressman Pulong, Trililing. Attorney Vance, kay former President Rodrigo Duterte. Then, what's your comment on this po? I cannot Grabing kaso ni Trillanes, no? Pati na si Bongo at si Pangulong Digong kamakailan lang ang kinasuhan in addition kay Pulong at sa asawa ni Sara na si Manscarpio. speak for Congressman Paulo Duterte, no? I cannot speak for Congressman Paulo Duterte. I cannot speak for my husband, Manscarpio. Meron Kaya na yan ang husband ni abogado si Manscarpio. silang mga sariling statements ata nila. Pero si former Senator Trillanes, dati pa naman siya, nakikita na ninyo, is always after the Duterte, 2016 pa lang. Ang conviction rate ng mga kaso ni Trillanes mga kababayan ay 0. Wala tayong nalalaman na naipanalong kaso ng si Trililing, di ba? Sa lahat na kanyang isinampa ay walang nagpanalo. Nakita ninyo na politika yan lahat. Wala na yan siyang ibang motibo kundi politika lang. Klaro naman yan, nung nakita niya na mananalo na si Pangulong Duterte noong 2016, ay hinabol na niya si President Duterte at yung buong pamilya ngayon. Si Risa Hontiveros is a female version of a Sonny Trillanes. Babaeng Trililing. Hindi na tayo nagtataka dito kay Risa Hontiveros mga kababayan dahil inline na sa mga makakaliwa Dati nga yung akbayan, di ba? At alam naman natin mga kababayan, itong akbayan connected yan sa mga makakaliwang grupo. Hindi naman sikreto yan Makikita ninyo sa kanilang mga sinasabi, hindi ko lang alam kung sinasadya nila na hindi nila ginagawang sikreto na politika ang motibo nila. Garapalan ang tawag yan sa Pero pareho kapal yan ng sila, mukha nila. si Sonny Trillanes at si Risa Hontiveros. That's a male version and a female version of an example of a politician who's going after the Duterte. And syempre backed up by sila by pahiram na ng term ni Senator Zubiri, powers that. See? Back up sila, that powers that be. Sino ba ang nitukoy powers that be? Back up ni BBM, bibingag. Babangag.
Si Sara na mismo nasabi, etong si Trillanes at si Virus ay tuta ni BBM. Oh. What is happening? Ano po yung advice po natin sa ating mga kababayang Pilipino sa nangyayari? Napaka-init, ng politika ngayon dito sa Pilipinas. Ano po yung advice po natin sa ating mga kababayan? Okay. Napakainit na politika. Exciting yan sa mga politicians Pero masama yan, bayan. Diba? So ang advice ko sa number one, sa ating mga government officials, sa ating mga politicians, at sa mga ordinaryong mamamayan, tutukan natin ang trabaho natin. Paulit-ulit ko yan sinasabi noon. Kahit nasa DepEd pa ako, pasimple lang ako na nagsasabi na tigilan muna natin yung politika. Wala na mga eleksyon Bakit hindi natin tutukan yung trabaho natin? Yan ang totoong leader, mga kababayan. Hindi ang pagpapapogi ang inaatupag kagaya na ito si Natambalos-Los na parang eleksyon araw-araw. Para nakikita ng taong bayan na we are faithful to our oath of office. Tapos maglaban-laban tayo ulit. Yan naman ang gusto ng mga politiko, di ba? That makes their blood boil na maglaban-laban ulit. Away-away pero politika, walang serbisyo. Exciting yung buhay nila kapag meron ng eleksyon, di ba? So pagdating naman sa governance, dapat, diba, para sa bayan lahat. Okay lang naman yung sabihin mo kung ano yung problema or kakulangan sa governance and sa government kasi hindi naman din pwede na isang side na lang lahat at wala nang mali doon sa mga ginagawa ng administration o ng gobyerno. We believe nagkaroon na po kayo ng meeting kagabi with Senator Bato and Senator Go. Can you tell us about lang po sa inyong naging meeting? Yes, oo. Kagabi Sana dati pa Sara noong 2022 ay nag-unite na kayo ni Bongo at Bato. Nabudol si Sara ni Amy at ni BBM pero buti na rin yun, mga kababayan, at nalaman natin kung ano talaga ang totoong mga ugali nito, mga Marcos. Dahil muling bumabalik di ba? Ang sabi, binudol tayo, di ba, na magaling ang Marcos. Ang mga Pilipino naman, oo nga, di ba magaling ang tatay? Baka ang Junior magaling din. Eto na. Sumampal na sa ating mga pagmumukha itong abilidad ng Junior. Na meron kaming dinner meeting ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa. Pinag-usapan namin unang-una yung problema ni Senator Bato de la Rosa sa ICC. So nagbili ako ng konting legal advice doon. Hindi daw magpapahuli ng buhay si Bato. Sa mga nabasa ko about sa ICC. Tapos pag-usapan namin ang midterm elections, politika. Karamihan ng pag-uusap ay politika at kaparte siya ng midterm elections. Okay na kaya si Maharlika at si Bato? Di ba medyo nag-away sila dahil doon sa Pidayalik? Pero wala na, baka okay na sila, Akong nabigay ng mga commitments sa kanila. Sinabi ko sa kanila na siguro mag-antay muna tayo ng survey ng September or October bago yung filing, bago natin pag-usapan kung anong gagawin para sa midterm election. Speaking of midterm election, mga kababayan, feeling natin ang talagang tatakbo ay si Pulong Duterte. Dahil si Baste wala maiiwan sa Davao City, mga kababayan, na mayor. Tapos si PRRD naman, feeling natin parang magiging consultant na lang siya, Tapos ang logical lang talaga, mga kababayan, ay etong si Pulong Duterte ang tatakbo doon sa Senado dahil wala na siyang kakampi doon sa sa Congress dahil lahat hawak sa leeg ni Tamba. Hindi nga binigyan ng budget si Pulong noon. Nagtatanggal ang mga budget doon sa Kongreso. Kaya feeling natin, logical, mga kababayan, si Pulong talagang tatakbo at nanalo yan. At ang napagkasunduan lang namin doon is yung tatlong Duterte, kung hindi man yun matutuloy, ay feeling natin pang boost lang yun para yung isa talaga ay ma-known all over the Philippines dahil sumabog yun na balita. Paniguraduhin at i-encourage ang ating mga kababayan na paniguraduhin na malinis yung halalan ng 2025. Yun nga, paano na ito? Wala na ang Smartmatic daw, mga kababayan, pero ang ipinalit naman is yung handpick naman ng administrasyon ngayon. Yung anong gusto na. Ano ba yan? Sana nga, walang daya, Alam naman natin kung paano gumalaw ang
mga tao ngayon sa the powers that be, mga kababayan. Malinis, Okay. ibig sabihin, walang pandadaya na mangyayari sa lahat ng mga positions. Walang ma-disenfranchise ng mga voters, yung mga ganun. So, sana. importante sa amin yon na magkaroon ng respeto ang Mm-mm. lahat sa kung sino man yung mga pinili ng Correct. kamay. Okay, sorry VP ha, mag-follow up lang ko. Ma'am, you said hindi kayo nakapagbigay ng commitment. Does it mean, ma'am, na they ask po for your help para sa 2025? Yes, merong ganun na conversation na nangyari. Mm. Yung pangangampanya sa 2025 na elections. Hindi ako nagbigay ng commitment sa kanila. Sabi ko sa kanila, I want to see the numbers and I want to scan the political landscape. Sabi ko, kasi kailangan kasi niyan, pag nangampanya ka, ay meron kang entablado na tatayuan. Meron Entablado. kang microphone na hihiramin doon sa lugar kung Microphone. saan ka mangangampanya. Kailangan mo planuhin yan. So sinabihan ko sila, mag-meeting tayo ulit. Sabi ko, Go, go, antayin go. natin ang numero, mag-meeting tayo ulit, pag-usapan natin kung anong pwedeng maitulong ko at anong pwedeng gawin natin. Importante 2 months na lang, mga kababayan, no? At magpa-filing na. Malapit ka pala, mga kababayan. At siguradong yung isa, Tolentino, outside the Kulambo na sa PDP. Dahil traitor yan, kunyang. din kasi sa amin, yung mga kandidato na mula sa Mindanao, dahil syempre galing kami Mindanao, laging nahuhuli ang Mindanao. In fact, hindi lang Mindanao, Visayas as well, nahuhuli lagi yan. Particularly yung mga nasa dulo ng Western Visayas at Eastern Visayas, yung mga lugar na yan, lagi napapag-iwanan yan. So sinabi ko sa kanila, mahalaga din na dalhin nato istorya ng paano ang peace and development. Sino pa ba ang mga winnable, no? Kasi itong mga tatakbo din sa PDP, Philip Salvador, parang, ewan lang natin, may pag-asa ba? Ewan lang natin na. Sa Visayas at Mindanao. Ma'am, sorry. SMNI, sorry kapatid, bago ko ipas. So ano po masasabi niya dito, mga kababayan, na etong sina Trillanes, si Risa Hontiveros ay obsessed sa pabagsakin ng mga Duterte. At ang nagpapagalaw doon sa kanila, mga kababayan, ay ang powers that be na walang iba kundi si BBM. Anong masasabi niya dito? Post or comments below.